that dark and stormy night, on the Sea of Galilee, the disciples were so fearful from the raging of the sea, when along those rushing waters, in the blackness of the night, walk the blessed Lord of glory, walk the Master and the Christ. And on the road of Jericho sat a blind man one day, for he heard that my Savior, he was passing by that way. Oh Lord, thou Son of David, have mercy. That man, he cried, and he reached right out and touched him as he passed by. So reach out and touch the Lord as he goes by. You will find he's not too busy to hear your heart's cry. He's passing by this moment, your need to supply. Reach out and touch the Lord as he goes by. Purihin po ang ating Panginoon. Isa po magandang umaga muli sa lahat sa pangalan ng ating pong Panginoong Jesucristo. So tayo ay nagpapasalamat sa biyaya ng Panginoon na sa loob ng isang oras na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Tayo muli po tayong magkasama-sama upang sa gayon ay maglingkod sa pamamagitan ng pananalangin at sa patuloy po na pagbabahagi po ng salita ng Diyos na nakapagbabago at nakapagpapala sa ating pong lahat. Kamusta na po kayo mga kapatid? Kami po ay nagpapasalamat na patuloy kayong nariyan upang kami ay samahan tuwing Miyerkules at Biyernes mga kapatid upang ang salita po ng Diyos ay maihayag sa kanyang kabutihan mga kapatid. Mamaya pala ay Pure Gospel to the Whole World. Alas 6 po yan ng gabi. Magkasama po tayo roon. At sa oras na ito, ating po patuloy pong ibahagi ang ating pong link mga kapatid sa lahat ng inyong mga FB walls. Itag natin ang ating mga mahal sa buhay. Good morning Sister CJ Supremido, ang ating directress ng online ministry. Pagpalain ka lang pa. Good morning Tatay Noel mga kapatid. Diyan po sa lugar ng Brixton at nasa Palmera yata kayo dahil birthday ni Ross. Lobi ng Panginoon, makadalawa ko ako hindi ngayon bukas para may pag-pray natin si Brother Ross mga kapatid. So good morning din po kay Sister Mary Jean Manuel Salvador na Imbag na Bigat at Sister Nancy Dagla, nakita ko rin po siya kanina, Imbag na Bigat sa ating mga kapatiran. And then, good morning Sister Rosario Casulia, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Okay, Sister Yasmin Rosales, amen. Sila Sister Mers Barro, Sister Edna Bartina, good morning po Sister Edna. At good morning din mga kapatid kay okay, salamat sa ating mga tagapakinig at sa mga nag-aantabay. Good morning, Sister Sky Gavin, Sister Alisa. Pagpalain kayo ng Panginoon, Brother Aldrin. Pagpalain po kayo ng ating pong dakilang Diyos. Naway ang biyaya ng Panginoon ay sumaating lahat. Siya nga pala, binabati natin ang lahat na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Sa umagang ito, happy birthday, Brother Kemuel. At sa lahat ng mga nagdiwang nakaramang araw, kay Ras Gabino, happy birthday din. Sa inyo habang nakakapakinig kayo ng background ng awiting happy birthday, ay binabati po namin kayong lahat sa pangalan ng ating pong Panginoon. Brother Campbell, saan ba tayo ngayon? Good morning, Sister Donna. At sa patuloy po natin i-share ang ating pong programa sa ating pong mga mahal sa buhay. Good morning, Sister Flor Conducto. Pagpalain po kayo ng ating pong dakilang Diyos. Salamat po sa inyong patuloy pong pagsuporta sa ating pong palatuntunan mga kapatid. May the Lord God bless you above everything else. So tayo muna ay manalangin mga kapatid. Hingin natin ang birthday niyo po ba, Sister Flor, today? Okay, happy birthday, Sister Flor. So pagpalain kayo ng ating Panginoon.
Tayo muna manalangin, dakilang Diyos, sa umagang ito, masaya po ang aming puso na muli kami ay binigyan po ng pagkakataon upang mag-aral po, Diyos, ng iyong po mga salita. At sa pagkakataon ito, Diyos, muli po kaming humihingi ng iyong patuloy na patnubay sa lahat po ng aming gagawin, O Diyos. It is our heart's desire na magamit mo, Panginoon, ang programang ito upang ang daan ng kaligtasan ay makaabot sa aming mga tagapakinig at sa mga ligtas na o ika ngay may relasyon na sa iyo naman ay matulungan namin maging matibay, maging malakas, Panginoon, upang sa gayon ay sila po'y magtagumpay sa lahat ng paglilingkod nila sa iyo, mahal namin Panginoon. Kaya salamat po, Diyos, sa umagang ito. Niling namin, Panginoon, ang patuloy mong patnubay, O Diyos, sa lahat po ng amin pong tagapakinig. We bless everyone today. Magpagaling ka, magpatatag ka, magbago ka ng buhay ng lahat ng amin pong maabot sa umagang ito. Let your presence be continually known sa lahat po ng amin pong tagapakinig. Kaya salamat po, Diyos, sa biyayang ito. Mahal ka namin. Ito ang aming dalangin, Panginoon namin Jesus. Amen and amen. So again, Nanay Sister Flor Conducto, happy birthday po ngayon. Wow, napakalakas pa po ni Nanay, no? 70th birthday niyo pala ngayon. So ang biyaya ng ating Panginoon ay sumalagala sa ating lahat, mga ating sample. Siya nga pala, patuloy po nating i-like at i-follow ang Touch Ministries FB page para updated po kayo palagi sa mga programa ng ating church. And of course, meron na po tayong 513 subscribers sa ating YouTube account. So ako'y naglalambing po sa inyo na ito niyo po i-share at hikayatin na sila po ay ika nga po yung mag-subscribe din dahil marami po tayong mga pangangaral, mga topics na nandoon po na pwede nyo pong balik-balikan, mga kapatid. Yes po, magpipray po tayo sa lahat ng may birthday maya-maya. Okay, salamat sa biyaya ng ating pong Panginoon at napakabuti ng Diyos. Amen. Sige po. Praise God. All right. So yung may mga prayer request, ito po ay ninonoted ng ating po mga online ministers at maya-maya po ay ito po yung ating pong idadalangin. Good morning, Sister Erneline Sola. Pagpalain po kayo ng yes. We will pray for your prayer request. Sister Risa Diego, pagpalain po kayo ng Diyos sa umagang ito. Sister Mary Joy, nalundasan, pagpalain kayo ng Panginoon sa patuloy pong pag-antabay. So sila po yung kabahagi ng online ministries natin, mga kapatid. So maya-maya, so send your prayer request dahil maya-maya ito po yung ating papanalangin bago matapos ang ating programa. Amen. So tayo muna ay makinig ng papuring awit sa Panginoon na awitin sa atin ng isang apostolic church. So worship with them or we will worship with them as this song is being played. God bless you po. Tayo po at patuloy pa rin po mag-share ng ating program. No shadow that has ever overcome the light. There is no rival that could ever stand against your mind. You've always been with us. Every battle you've already won. We've already won. There is no weapon, come on, do you believe it? That has ever left a mark on you. And there is no army with the power to conquer truth.
dakilang Diyos. Kaya patuloy tayong sumasampalataya sa kayang gawin ng ating pong dakilang Diyos sa lahat po ng pag. Good morning, Sister Aseneth Miral Sanchez, ang ating mga kapatidang guro. Sila Sister Miriam Supremido, mga kapatid, naway ang pagpapala ng Diyos gabay sa inyo. Habang kayo po'y kumagampan ng inyong tungkulin sa profesyon ng pagtuturo. Kaya nagpapasalamat. Alam niyo, that is a noble profession. Ano po yung pagtuturo? Sabi nga nila, sabi ni ni late President Fidel B. Ramos, hanggang ngayon, kahit matanda ka na, kahit ano pang naabot mo sa iyong buhay, you will always cherish and remember the teachers that has molded you, mga kapatid, sa preparation ng iyong buhay. Kaya nagpapasalamat tayo sa biyaya ng ating Panginoon, tungkol sa bagay na yan, mga kapatid. So again, we are excited kung ano po ang gagawin ng ating pong dakilang Diyos sa mga susunod na mga araw. Friday na po kayo, ng bilis. Ilang araw mo lang ngayon, samba na po natin sa paglilingkod sa Panginoon. Siya nga pala, advance baby child dedication para bukas, para kay Sister Laarni and Brother Jay. At nawayang biyaya ng Panginoon ay sumagana sa inyong anak ninyo, sa mga kapatiran, sa mga nakakaunawa ng paghahandog. Magandang bagay na habang sila po ay bata pa, ihandog natin sila sa ating Panginoon at malaki po nagagawa ng paghahandog dahil sila po ay mako-cover ng blood ni Jesus. At the same time, mga kapatid, sila po ay may protection. Meron po silang katiyakan that their lives has been consecrated unto the Lord our God. Kaya salamat po, mga kapatid, sa inyong patuloy po pagantabay sa ating pong palatuntunan, mga kapatid. Thank you for sharing. Kanina po ay nag-ayas na kayo. Meron na po tayo 23. At salamat sa Panginoon. Sa Pure Gospel, ang aming pong tinugol, 100 listeners, mga kapatid. Sige lang. Tayo, mga kapatid, at least 30 to 50, okay na yun. At kahit nga isa lang makinig sa akin, masaya pa rin ako dahil katulad sinabi ko, I will just do my part sa tinatawag na pagbabahagi po ng salita ng Diyos sa ating pong kapanahunan. So thank you sa ating mga online sharers. Napakasisipag natin na ating i-share ang ating programa sa lahat ng kayang maabot ng ating link. So praise God. So wala pagdagdag, dalako na po tayo sa salita po ng ating pong Panginoon. So manatili po kayo hanggang dulo ng ating programa upang mapakinabangan natin mabuti ang ating pong paksa sa umagang ito, mga kapatid. Alright, puri ng ating Panginoon, tayo po ay dalako na po sa salita po ng ating pong dakilang Diyos. Praise the Lord. So ang ating pong paksa mula po ng Wednesday is how to deal with toxic people. Ngayon po naman ito ay part 2 na. Ibig sabihin, kadugtong po ito ng lesson na ating sinimula noong nakaraang Miyerkules, mga kapatid. Now, katulad ng sinabi ko, it doesn't mean na yung mga nabanggit nating symptoms sa ating pag-aaral ay nangangahulugang yun ay final. Ibig sabihin, ganyan natin talaga sila habang buhay. Sapagkat sabi ko nga, hindi naman lahat ng tao na mayroon pong ganitong katangian ay toxic people kaagad. Pero manifestation na po yan ng pagiging toxic. Ngunit, dapat natin silang unawain na baka na sila po ay naging ganyan dahil nga po sa kanilang mga pinagdaanan sa kanilang mga buhay. Praise God. So ngayong gabi, o ngayong umaga rather, ating pong babalikan ang ating pong napag-usapan bago tayo magdugtong. Okay. Last Wednesday na pag-usapan natin na ito po ang mga ilan sa common signs ng toxic person. Okay? So nakalalaman natin, number 1, being ruled by selfishness and spite. So laging nasa isip nila, sila lang, gusto nila, sila lang unawain, sila lang ang sabihin na natin mahusay sa lahat ng bagay. Pangalawa, they are usually draining instead of encouraging. So pag may mga toxic people, ay talagang uubusin nito ang iyong lakas, uubusin nito ang new resources, uubusin nila ang inyong panahon. Mga kapatid, parang hindi sila nagbabago, hindi sila nagkakaroon ng victory sa kanilang buhay. Number 3, mga kapatid, nalaman din natin na they use people instead of loving them. So manggagamit po sila. Mahilig silang humingi ng tulong pero hindi naman nila ina-appreciate. Halimbawa, mga kapatid, kaya isang bagay po na huwag sana mangyari sa atin. They are often seemingly addicted to self-righteousness and rash judgment. Pinapaalala ko lang po sa lahat, hindi po tayo perfect. Kaya wala po tayong karapatang mang-down ng mga tao hindi rin perfect. Kung sa palagay natin nagkasala sila, may ginagawa silang kasalanan, pag-pray natin. Pero wag nating maging pursue sa buhay na ipahiya ng ipahiya. Ako po, marami akong kilalang nagkakasala sa church, but as a pastor, sa tamang paraan,
na sila po ay tuwid, hindi parang kailangan buong simbahan makaalam, mga ganun. Hindi dapat. Yung sabi ko nga sa inyo, ingat kayo sa ganyang attitude. Paano kapag ang anak niyo gumawa ng kasalanan, gusto niyo? Buong simbahan din makaalam, hindi ganun. Yan po ay may tamang pamamaraan para sila po ituwid. Okay? They frequently fight with people instead of enjoying and appreciating people. Madalas meron silang nakakaaway. Okay, so hindi po dapat ganun. Pag ikaw ay nakikipag-away na, Kristyano ka pa, dapat mag-isip ka bakit ganun. So dapat hindi ka nakikipag-away, hindi ka nakikipag-punyagi, mga kapatid. Dapat tayo ako, pag napapansin ko, ang kausap ko para meron na kaming tagisan, nag-change topic ako, o dili kaya ay iniisip ko na, umisip ng paraan para hindi po umabot sa ganung punto. They may be jealous of healthy people's peace, family, and friendship. Ibig sabihin, sila po ay naiinggit, pero yung kanilang pagkainggit ay negative. Sa halip na matuwa siya, gumagawa siya ng paraan, pinaparamdam po niya yung kanyang kaya naman ganyan sila. Parang, ang tawag nito yung parang meron siyang palaging puna sa ganung mga bagay. They seek to bring people down to their level of misery rather than a blessing to others. So yung mga toxic people, madalas mga kapatid, gusto nilang mandamay. Gusto nilang makisama tayo sa kanilang misery. Sa halip na sila po ay mag-overcome nito and then be a blessing to others. Ano pa? They seek to control you. So mga kapatid, hindi po ito kalooban ng Diyos. Hindi tayo nagko-control ng tao, but we encourage people na magbago o ika nga po'y makipagkaisa, mga kapatid. Kahit nga kung pastor I cannot control you, but I stand on my authority kung kailangan para mapasunod tayo. Alam niyo, ang pagsunod, madali yan sa mga taong susunod talaga eh. Pero pag sa matigas ang ulo, matigas ang kalooban, ay kailangan gamitan sila ng otoridad ng ating Panginoon. So nalaman natin, may 3 areas ng buhay nila ang madalas natin makikita ang ganito. Murderous spirit. Hindi po tumutukoy sa physical murder, but spiritual murder. Na laging sila ay pumapatay ng isang sigla, pumapatay ng potential ng tao. So yan po ay murder spirit. Ano pa? Controlling nature. So mga kapatid, laging tatandaan, sa ministry, sa church, you can suggest to your pastor, but don't control him. Huwag mo silang, pag inisunod niya si pastor, di na ako magbigay ng text. So what? Hindi pwedeng ganon. Kailangan ay magalang po kayong magmungkahi at ipag-pray yung pakinggan. Kung hindi pakinggan, hindi pa panahon. Amen. A heart that loves hate. So grabe, no? Puso na laging may ano ba Tagalog ng hate? May tinatawag na puot sa kanyang puso. Ayaw naman natin yan. Now, katulad ng sinabi ko mga kapatid, itong mga manifestation ng toxic person ay nariyan sa kanila lahat yan. Pero kung mga paisa-isa pa lang, ay may pag-asa po yung maayos mga kapatid. Now, ngayong nalaman natin na yun ang ibig sabihin ng toxic, maganda malaman din natin ano ang ibig sabihin ng hindi toxic. Alright? Para mas maintindihan natin mga kapatid, itong kalalagyan ng ating pinag-usapan, kanina nabanggit natin itong manifestations ng toxic person. Ano naman ang hindi toxic person? Ibig sabihin, meron din silang mga pagpapakita ng ilang sinyalis na ito, pero hindi naman po talaga sila toxic pa. Kumbaga, sila ay may pag-uugali lamang na kailangan natin unawain at tulungang mabago. Now, what toxic does it mean? Ayan, ito maganda nating pag-usapan ngayon. Praise the Lord. Minsan mga kapatid, ingat tayo mag-brand ng toxic sa isang tao. Ano po? Sometimes we use the label toxic na masyado pong napakalawak or too broadly. Mga kapatid, anong ibig sabihin? Minsan may mga tao lang talaga na they are difficult to deal with or may kakaiba lang talaga silang pag-uugali kaya hindi talaga sila necessarily toxic. Pero kailan lang sila nagiging toxic? Kapag sila'y walang pagnanais magbago. Yun po ang gusto pong ipaunawa sa lata. It doesn't mean that this characteristic fits somebody or fits you or fits me. I-toxic ka na kaagad. Nagiging toxic ka pag hindi mo binabago itong mga bagay na ito at nagsisimula ka ng makaapekto ng ibang Kristiyano. Tandaan niyo po, itong pinag-usapan natin how to deal with toxic people part 2. It is a Christian way. Hindi tayo katulad sa sanglibutan na harsh kaagad or drastic kaagad. Ang ginagawa nila when they deal with toxic people. Again, inulit ko po, kung itong mga katangian ng toxic person ay umakma sa'yo, huwag ka mag-alala, wala ka pang, may pag-asa ka pang magbago, may pag-asa pa rin ako magbago.
Sabi ko nga nung inaral ko po ito, tinignan ko rin sarili ko, may mga ilan dito sa signs ng toxic person, ang meron din ako eh. Kaya sabi ko ito, tatanggalin ko to, hindi ko dapat to gagawin para hindi po ako maging toxic para sa iba. Ay, gusto ko kayang maging blessing para sa inyong lahat mga kapatid. Kaya mag-ingat po tayo sa paggamit ng katagang toxic para maging excuse natin ito, para layuan natin ang mga tao ito who are actually hurting. Mga kapatid, actually itong mga toxic people na to, kailangan ng tulong talaga ito eh. Pero mga kapatid, wag naman ika nga natin gamitin ang toxic para hindi na lang natin sila tulungan. These persons na talagang toxic, they need our help. Lalo tayo mga Kristiyano, kailangan natin tulungan sila, naging ganyan sila dahil may mga pinagdaanan sila sa kanilang buhay. Mamaya malalaman natin kung ano yung ilang mga bagay na posibleng pinagdaanan ng mga naging toxic person. Now, bilang mga lingkod ng ating Panginoon, bilang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, kailangan matutunan nating mag-minister to this kind of people. Kasi imagine itong mga toxic people, lalo sa mundo, talagang sila po yung nilalayuan ng tao. These toxic people, mga kapatid, talagang sila po ay hinihiwalayan na ng tao. Kawawa naman, di ba? Kawawa din naman. Pero kawawa din yung mga nasisira nilang buhay. Kawawa din yung mga naaapektuhan nilang buhay. Kaya kailangan natin silang tulungan para hindi sila makagawa pa ng hindi nararapat na hurt sa iba-iba pong mga tao. Now, paano ba sukatin? Sabi nga, to gauge a person whether he's toxic or not, ay mababatay po yan, mga kapatid, sa mga bagay na atin pong binanggit na po sa itaas. Alright, kanina. So, yan po. So, may nakita tayong mga at least 8 doon po sa binanggit, marahil toxic na siya. Pero wag natin siyang sasarahan ng pagkakataon, pwede pang baguhin po yan ng Diyos kung papayag siya. Natanggapin niya may toxic sa kanyang buhay at kailangan niya itong isuko sa ating po Panginoon. Mabuting bagay mga kapatid, na ingatan din ang ating sarili sa mga toxic people, mga kapatid. Kailangan din, kasi gusto natin ng payapang buhay, gusto natin ng magandang mental state ng mind, gusto natin makibagay sa maraming mga tao, mga kapatid. Kaya mahalaga po bilang Kristiyano na ito po ini-effort natin. Na ito po binibigyan po natin ng pansin sa ating pong mga buhay upang sa gayon maging maganda ang ating relasyon sa lahat ng mga tao na kakasalo-halubilo natin sa iba't ibang pagkakataon. Sabi nga po ng isang kilalang Christian psychologist, learning how to deal with toxic people isn't first and foremost about protecting your joy. Sabi niya rito, yung matutunan natin paano magharapin ang mga toxic people ay hindi po higit sa lahat, una sa lahat, ay para lamang ingatan na ang ating kapayapaan, ingatan yung ating peace, ingatan yung ating reputation o maging ating sanity. Pag sinabing sanity, yung pagkakaroon ng balanse at malusog na pag-iisip, kundi it is about protecting our mission, protecting our ministry, protecting our goals in life, protecting our purpose in life. Mga kapatid, tayong mga Kristiyano, parang sinasabi ng ating lesson, hindi natin pursuit na iwasan lang itong mga taong ito, kundi mag-focus tayo sa pinakamahalaga, and that is our mission, and that is to preach the gospel. Mga kapatid, sabi ko nga bilang pastor, ayaw ko po na palaging ang trabaho ko lang mang-referee, mamagitan sa mga di nagkakaunawaan. Hindi po yan ang ministry ko bilang pastor. Ang ministry ko bilang pastor, mag-preach ng gospel, mag-baptize at mag-disciple. Secondary yung mag-aayos ng buwa ng pagkakaunawa ng mga kapatiran. Na sana'y sa level pa lamang ng personal ay nagkakausap na sana. Praise the Lord. Again, inulit ko po, ang purpose po ng pag-aaral na ito, hindi para maingatan mong sarili mo na mawala yung joy, yung peace, yung reputation, or even yung mental mind mo, mental health mo, kundi para ingatan ng Diyos yung ating gawain, yung ating ministry, yung ating purpose ang paglilingkod sa ating Panginoon. Na huwag tayong mawala doon, mga kapatid. 2 Corinthians chapter 5 verse 10, babasahin ko po ito sa inyong pakinig. Sabi sa atin ang salita ng Diyos, 2 Corinthians chapter 5 verse number 10. Ito pong sabi sa atin ang salita ng ating Panginoon. The Bible said in 2 Corinthians chapter 5 verse 10, Sister CJ o sino sa ating mga online, pakilagay sa screen yung verse na to. Sabagat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. Tama ba binigay kong verse?
Check ulit. 2 Corinthians 5:20, sorry. 2 Corinthians 5:20. Ayan. Kaya pala sabi ko na iba yung thought. Verse 20, 2 Corinthians 5:20. Sa makatwid bagay, 19 naman yung binabasa ko. Verse 20. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, nawaring namamanik ang Diyos sa pamamagitan namin. Kayo'y pinamamanik namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Anong ibig sabihin ng talatang ito? Ang primary mission ng church, ang primary mission ng individual Christian, lalo kami mga pastor, mga leader, mga mentor, mga cell leader, ay ilapit ang tao sa Diyos. Ipamagitan sila sa Panginoon. Hindi dapat sa isang Kristiyano na ang kanya pong focus na lamang ay paano iwasan ng tao, paano sabihin na natin maglagay ng mga boundaries sa buhay natin sa ginagawa ng ibang tao. That's not the purpose of God in our life. The purpose of our God in our life, tayo po ay mag-focus sa gawain ng pagliligtas, gawain ng pagdidisciple. At the same time, tinutulungan natin ang mga nagiging toxic sa buhay natin na huwag silang makaapekto o maging abala sa ginagawa nating layunin ng ating Panginoon. Again, sa mga nakikinig mga kapatid, maganda suriin natin ang ating sarili. Nagiging blessing pa ba tayo sa gawain ng Diyos? O napapansin nyo, parang kayo na lang ang inaalagaan ni Pastor, parang kayo na lang nakikita ni Pastor. Huwag po sanang mangyaring ganon. Lahat tayo dapat pare-parehong focus natin at ang maglingkod sa ating pong dakilang Diyos. Alam nyo, sa totoo lang, nung bago ako sa Panginoon, naging habit ko po na gusto kong matiyak na walang nakikitang negatibang tao sa akin. Nung bago ako sa Panginoon, pag nakarinig ako ng puna sa akin, tinitrace ko po kung saan galing yun. Alam nyo, napansin ko, napagod ako. Hanggang isang araw, mayroong isang lingkod ng Diyos, natutuwa ako, ginamit siya ng Diyos. Sinabihan ako, alam mo, pastor, alam mo, kapatid, mapapagod ka kapag palagi kang magpapaliwanag sa mga tao na pumupuna sa iyo. Kasi sabi niya sa atin, kahit anong gawin mo, may pupuna sa iyo. Hindi lahat ng tao will appreciate you. Hindi lahat ng tao tanggap ka. Hindi lahat ng tao natutuwa sa ginagawa mo. There are some people in your life that God allows na magsasalita palagi ng ganun. Kaya binabalansi tayo ng ang ganda, no? Kaya nga pag may narinig ako mga salita tungkol sa akin, binabalansi ko. Kung totoo ang sinasabi nila, babaguhin ko. Pero pag hindi, toxicity lang ginagawa, tuloy lang ako. I will not be affected by them. So sa lahat ng mga kapatid na nakikinig, huwag niyo pong tapaguran na lagi kayong sumasagap ng negative sa buhay niyo. 'Di ba? Even the Lord Jesus Christ, so siya nasa lupa, hindi po siya nag-venture, hindi po niya ginugol ang kanyang sarili sa ano ang sinasabi nga ng tao sa akin, minsan lang niya ginawa yon. The rest, hayaan niya magsalita ang mga tao, basta alam niya yung relasyon niya sa Panginoon. Again, mga kabarid, bilang mga Kristiyano, ang primary purpose natin ay ilapit ang tao sa Diyos. Mamagitan para ang tao makalapit sa ating pong dakilang Diyos. It is not our purpose na palagi na lang mag-defend, na kailangan na palagi na lamang magpaliwanag. That's not. Hindi po yan dapat ang ating kaabalahan. Mga kapatid, this world will never understand us. Kaya tuloy ka lang. Lalo sa ating mananampalataya, hindi natin mapiplease lahat ng tao. Kahit minsan magpaliwanag ka pa. Mga kabarid, ay hindi pa rin tayo maintindihan ng tao. So, okay lang yan. Learn to protect yourselves against toxic people in your life. Lahat tayo bilang mananampalataya, tinawag tayo ng Panginoon para malaman natin ang ating mission. So meron tayong general mission, that is the Great Commission. Then meron pa tayong mga individual ministry na ginagampanan ng ating Panginoon. Mga kapatid, tayo po na may mga ministry sa gawain o sa church, focus kayo. Focus kayo sa inyong ministry, hindi sa kung ano sinasabi ng tao. Kung alam nyo na ang ginagawa nyo ay mabunga, ang ginagawa nyo ay tama, tuloy lang kayo. Don't be affected by the toxic people na walang ginawa kundi punahin lang kayo, hindi kayo na-appreciate. Hindi nakikita yung kagandahan ng ginagawa nyo. Lagi ko sinasabi, lahat ng ministry sa church, pantay-pantay ang tingin ko yan. Tutulungan natin yan. Aalalayan natin sila, mga kapatid. Mahalagang maunawaan natin, tayong mga mananampalataya tinuruan ng Panginoon na maging wise as serpents and innocent as doves. Na tayo ay maging kasing pantas na mga ulupong, pero mukha tayong walang alam, mukha tayong innocent or payapa,
nakatulad ng mga kalapati. So ganun tayo dapat, mga kapatid. Kumbaga, hindi nila alam, marami tayong karanasan, marami na tayo ay matatag sa gawain, pero pinapupukhaan natin na tayo ay parang walang alam. Ayan. Sabi nga, mga kapatid, pag ikaw ay naglilingkod sa ating Panginoon, expect na hindi lahat na nakikinig sa iyo, mga kapatid, maniniwala sa iyo. There are many times na ang mga audience mo, mga toxic people. Sabi ko nga sa inyo, si Jesus Christ hindi po naiba. Si Jesus Christ ay hindi po na nakaligtas sa mga toxic people. Why? Lagi nandyan ang pariseo. Lahat ng ginagawa niya may nasasabi ang pariseo. Mga kapatid, ayaw ko ng espiritu ng pariseo sa mga kapatiran. Dapat ang nakikita mo, mabuting ginagawa ng kapatid mo. Tinutulungan mo siya. Tinutulungan mo ma-appreciate at ma-encourage na ginagawa niya yung dapat sa harapan ng ating pong dakilang Diyos. Kaya mahalaga po ito na ating pong makita. Kapag napansin nyo, wala ka nakikita maganda sa ginagawa ng isang kapatid sa isang ministry, may problema ka. You are toxic. Nagiging toxic ka para sa kanila. Kaya mga kapatid, maraming mga tao sa panahon ni Jesucristo naging pabigat sa tinatawag na ministry niya. Maganda naman ang layunin ni Jesus. Tama naman ang pinapangaral niya. Pero sino ang toxic sa kanya? Mga pariseo, ang mga Saduseo. Sila po ang naging toxic sa ministry ng ating Panginoon. Kasi yung mga unbeliever, yung mga Hudyo na walang alam, hindi naman siya toxic kasi naintindihan niya, mga mangmang sila eh. Pero ang bigat ng naranasan ni Jesus sa mga pariseo at mga Saduseo na may alam na sana sa salita ng Diyos. Kaya lagi ko sinasabi, kayo po marami ng alam sa Word of God. Kayo po na nagsasabing mature na kayo. Then dapat kayo po ang nagpapagaan ng ministry sa church. Kayo po ang nagbibigay ng dahilan para lalong makausad ang gawain po ng ating pong dakilang Diyos. Alam niyo, isang bagay ang natutunan ko sa Panginoon, mga kapatid. At madadaanan ko yan sa pagtuturo maya-maya. Sometimes sa buhay Kristiyano, may mga bagay na kailangan mo na lang palampasin. Sabi ko nga sa inyo, kung lahat ng bagay gusto mo perfect, lahat ng bagay gusto mo, wala kang sinasabi, mahihirapan ka, huwag kang mag-ministry. Because people will talk negative sa iyo sa lahat ng panahon. Pag lagi ka lang gusto mong marinig perfect ang sinasabi, you are not for the ministry. Si Jesus Christ na yan, no? Ang galing na mga ngaral, mahusay na mga ngaral. Ang dami pa rin nasabi ng mga tao sa kanya. Kaya huwag niyo pong gawing batayan ang sinasabi ng tao. Tuloy lang kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Tayo naman mga Kristiyano, encourage our leaders. Encourage our pastor. Encourage yung mga baguhan na gustong mag-excel sa paglilingkod sa Panginoon. Dapat sila po ay ating pagtibayin ng loob. Huwag natin silang i-discourage. Amen. Ang ibig sabihin ng wise as a serpent, ibig sabihin, kailangan prepared tayo sa iba't ibang klase ng mga toxic na mga sitwasyon at toxic na mga pagkakataon na hindi paborable sa ating pong mga buhay. Alright? Kailangan bilang lingkod ng Panginoon, tandaan natin na lingkod tayo ng Diyos. Hindi tayo bababa sa level nila. Tandaan niyo po ito sasabihin ko. Lingkod tayo ng Diyos. We are ambassadors of the Lord. Hindi tayo bababa sa level ng mga toxic people. Kaya tinuturo ko sa inyo to para alam natin kung anong gagawin. Simulan na natin ako isang oras. Magte-10:46 na naman. Now, si Jesus ba ay umalis, iniwan ang mga toxic people? The answer is yes. Si Jesus Christ, kanya pong iniwasan. Yun na lang gagamitin word, iniwasan at iniwan ang mga toxic people ng panahon niya. Sapagkat si Jesus, alam natin lahat, napakaikli ng kanyang oras para mangaral. Hindi niya gusto yung kanyang mission, yung kanyang purpose ay mawala sa kanyang focus, mga kapatid. So napakalaga, pag alam mong may purpose ka sa buhay mo, alam mong mayroon kang ministry sa buhay mo, huwag kang magpawindang, huwag kang mawala sa focus. Hayaan mo ito mga toxic people sa buhay mo. Kung kailangan dumistansya ka sa kanila, kung kailangan ialis mo sila sa buhay mo, why not? Pero bago dumating doon, may babanggitin muna ako. Huwag agad-agad. Meron pa po akong idadagdag sa ating pong pag-uusapan sa umagang ito. Praise the Lord. Si Jesus Christ ba ay naranasan niyang ihiwalay ang kanyang sarili sa ibang mga tao? The answer is yes. Sabi ko nga sa iyo, ba't mo ipilit ang sarili mo sa mga taong ayaw ka, hindi ka tanggap? Doon ka sa mga taong mahal ka, tanggap ka, at willing kang mag-improve sa buhay mo. Kung gusto mo maging masaya, doon ka sa mga tao.
natanggap ka at mahal ka. Now, lagi ko sinasabi ito sa church, kahit ano pa kayo, tanggap po kayo bilang pastor. Pero umayos din tayo. Magbago rin tayo para magsasama tayo ng maluwal sa gawain ng ating Panginoon. Si Jesus Christ, mababasa natin na minsan dinistansya niya ang kanyang sarili. Hindi dahil sa hindi niya mahal, kailangan niya magkaroon ng me alone with God. Diba? Mababasa natin sa Matthew 15:39 na si Jesus matapos siyang may pagkakataon na ito yun Matthew 10:39, si Jesus, mababasa natin sa talatang ito, sa bandang taas, he fed the 5,000, he fed the 10,000 or the 8,000. Then mamayang gabi, he separated himself to pray. Matthew 10:29, ito pong sabi sa atin ang salita ng ating Panginoon. Praise the Lord. Okay, tama ba binigay kong verse nyo? Matthew 10:32, sorry. Matthew 10:32. Praise the name of the Lord. Tingnan nyo pong ginawa. Matthew 15:32. Ayan. Sabi ng salita ng Diyos ganito, Matthew 15:32. At pinalapit ni Jesus sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi, nahahabag ako sa karamihan sapagkat 3 araw na silang nagsisipanatili sa akin at wala silang makain. At di ko ibig na sila'y paalising nag-aayuno. Baka sila'y mga lupaypay. Kita nyo kung gaano ka-concern ng Panginoon sa iba't ibang sitwasyon ng mga 3 days na po sumusunod ang mga lingkod ng ating Panginoon, di ba? So kanina pinalapit niya ang mga tao para pakainin. Ayaw nilang uwi sila na para nag-aayon sila po yung mahihilo. Pero pagdating sa verse 39, mga kapatid, tingnan niyo po ang ginawa ni Jesus. Verse number 39. At pinayaon niya ang mga karamihan at lumulan sa daong at napasa mga hangganan ng Magdala. So nakita natin, merong me alone si Jesus. Ganon din tayong mga Kristiyano. Pag panahon ng ministry, we minister to people. Pero pag panahon ng pagpapalakas, kailangan magpalakas. Alam nyo kayo, bakit maraming drain sa ministry? Bigay ng bigay sa lahat. Nakakalimutan yung me alone with God. Kaya ako personally, pag me alone with God, maliban sa prayer and fasting yan, tinitreat ko yung sarili kong mag-isa. Kasi ang hirap kaya mamasal kasama ang pamilya magastos. De joke lang. Pero totoo ang saya na i-treat mo lang muna ang sarili mo, bumili ka, kumain ka ng gusto mo. O di ba? Kailangan ka magbakasyon ka mag-isa. 1 to 3 days na alone with God. Bakit? Kasi po nadidrain tayo when we minister to people. Nadidrain tayo. Even the Lord Jesus Christ, minsan iniwalay niya ang kanyang sarili para mag-refresh, para magpalakas muli sa Panginoon. Kami mga pastor, ang halos pahinga lang namin ay Monday. Liban doon, wala na. Kaya kapag ang pastor ninyo nagpaalam magbabakasyon ng isa, kaya bala ko within a month, kada buwan meron akong hinging 3 days vacation. Gagawin ko yan. Siyempre, hindi po itatapat sa mahalagang panahon na kailangan nyo ko. Gusto ko once a month may vacation ako kahit 3 araw. Para ma-refresh naman ako. Para ayaw ko naman maging masungit ako sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, ayaw ko maging toxic na pastor. Gusto ko maging pastor na love nyo ko. Si Jesus Christ ay mababasa natin minsan inihiwalay ang kanyang sarili para muling magpakalakas. Nakakatakot pag milingkod ka ng Diyos na madrain ka. Naabutan ka ng atake ng kaaway, drain ka. Kaya kailangan sa sarili mo, ikaw ay may panahon para ipanauli ang lakas mo sa ating pong dakilang Diyos. Now, mapapansin nyo rin po mga kapatid, maraming pagkakataon na pag nakikita ni Jesus na pinagbabantaan na ang kanyang buhay, kapag nakita ni Jesus na siya po'y pinagbabalakan ng tao, pansamantala umiiwas siya. Tandaan natin, alam ni Jesus, mamamatay naman talaga siya, di ba? Pero gusto niyang mamatay sa tamang panahon at sa tamang paraan. Hindi siya mamamatay dahil ang aga-aga papatay siya agad ng mga Pariseo. Sa panahon ng ating Panginoon, maraming pagkakataon mababasa natin si Jesus ay kanyang iniwan ang mga Pariseo. Hindi po siya nakipag-usap sa kanila. Hindi po niya sinayang ang oras nila. Kaya ako mga kapatid, minsan in principle, hindi na ako nakipag-usap sa mga toxic people eh. Hindi na. Bakit? Kahit paliwanagan mo yan, hindi yan makikinig eh. Siya nga pala sa mga kapatid sa Panginoon, pag-aralan natin ang isang magandang ugali. Na kung may problema kayo sa kapatid, kayo lang. Kayo lang, huwag niyong ikukwento, huwag kayong magkukwento kung kani-kanino. Inyo lang, huwag kayong maghanap ng damay. Huwag kayong maghanap ng damay. Meron ako sinaway dito nakarang mga panahon eh. Sinaway ito eh.
Tapos ang ginawa niya, nagkwento ng ibang version sa mga baguhan, nakakalungkot. So may mga ilang nasaktan. Pero yung totoong nagmamahal sa Diyos, hindi sila nawala sa Panginoon. Kaya pananagutan natin yung mga nakakwentuhan natin ng hindi tamang detalye. Kaya kung tayo po ay mayroong hindi pagkakaunawa sa ibang tao, ipag-pray natin. Kailangan pa bang kausapin o hindi na, move on ka na lang, di magpatawad ka. Ako kung di man ako makipag-usap, halimbawa lang magpapatawad ako, din babaguhin ko sarili ko para magkaintindihan tayo. Praise the name of the Lord. Si Jesus Christ ay nakita niya na minsan may mga taong wala pong mabuting bagay. Kahit paliwanagan mo, gaganunin ka rin eh. Sana walang ganun sa Kristiyano na kahit paliwanagan mo, kahit kausapin mo, babalik na naman sa dati. Di po ba? Kaya mahalaga sa ating mga mananampalataya, matuto po tayong magpigil sa ating sarili. Kaya sa mga kapatiran, if you're against with somebody, ikaw lang ang makakaalam. Your pastor lang makakaalam or leader. Nothing more, nothing less. Huwag natin ikwento yan kung kani-kanino. Kahit na dapat sa pamilya, dapat ang di pagkakaunawaan ng isa, hindi dapat damay ang buong pamilya. You're an immature parent, ha? You are an immature child. Immature kang Kristiyanong anak, immature kang magulang. Kung yung problema mo sa isang leader, problema mo sa isang kapatid, buong pamilya, dinamay mo na. Kaya minsan naghihinayang ako minsan eh. Isa lang ang immature, damay na lahat ng pamilya. Why? Kasama ka eh. Mga kapatid, wag ganon. Ako, iba akong pastor. Kung ikaw lang ang nakikita kung kailangan ng tulong, buong pamilya mo, hindi ko titinang katulad natin. Okay? Love ko po kayo mga kapatid, kaya tinuturo ko po ito. Okay, bilisan natin ng konti mga kapatid. 3 biblical ways to deal with toxic people. Okay, bilisan ko lang ito, pero hindi natin ito matatakal ng detalyado doon sa oras, pero ituloy ko to sa ibang araw. Look at them with the eyes of Jesus. Pag tumitingin ka ng toxic person, tingnan mo siya sa mata ng Panginoon. Ano yon? They are people that needs help. Madali po anyang ma-frustrate at mairita sa mga toxic people. Ako, mga kapatid, lumagay kayo sa kalalagayan ko, Sister Donna. Araw-araw, merong humihingi ng tulong. Araw-araw, merong pumupunta rito sa church. Ultimo pahinga mo, hindi mo na magawa. Bakit? Kasi kailangan mo silang bigyan pansin eh. So hindi madali po, madali po tayong ma-frustrate at mairita sa mga toxic people. Pero sabi ko nga mga kapatid, kailangan din nila ng pag-unawa at pagkalinga. Madalas ang sinasabi nila ay nakakasakit ng ating puso, ng ating pong damdamin mga kapatid. Ano pa? Madalas ang toxic people, sila po ay manipulative. Ang layo nila, kontrolin ka. Kailangan yung thought pattern nila, maging thought pattern mo, yung gawin nila. So, kaya, hindi ako papayag sa ganun. Ako nga yung pastor eh. Dapat kayo ang gumaya sa akin. Praise the Lord. Hindi ako pwedeng hawakan sa liig. Ako, nagsasaway ako ng titer. Huwag mo ipagmalaki-malaki kang gibig, sasawayin kita. Praise God. Madaling gawin, mga kapatid, na itrato natin sila ng ganito, na nais ng Diyos, iba ang gagawin natin. Now, ito magandang tanong lagi sa lahat ng bagay. What will Jesus do kapag naka-encounter ka ng toxic person? Doon na lang tayo, okay? Una, Jesus didn't focus on himself. Alam niyo, pag pumasok po kayo sa buhay Kristiyano at buhay ministry, laging isipin na palaging marami kang isa sa tabi sa sarili mo. And Jesus did it also. Bilang tao, dapat irespeto siya. Bilang tao, dapat, di ba? Pero may mga pagkakataon, sinantabi niya yun para makita nilang kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya sa ating mga kapatiran, when we encounter difficult, toxic people, huwag nating tingnan ito na kalaban o sila po ay padala ng demonyo, kundi ariin nating pinayagan ng Diyos ma-meet natin sila. Una, para lumago ka din. Para through them, makita mong sarili mo kung paano ka mag-grow. Siguro sa biyaya ng Diyos, siguro kaya tumagal ako sa ministry, I learned how to deal with toxic people. Mga kapatid, natutunan ko, ako po 28 years ng pastor. And the Lord allow me to encounter toxic people, difficult people. Kaya ngayon, pag may mga difficult people sa church, ay hindi ako masyado apektado. I just smile. Amen. Siyempre, bilang tao, pastor, nasasaktan din. Pero at the end of the day, tuloy ako sa ministry ko. Mga kapatid. Si Jesus Christ ay magandang gayahin sapagkat kanya pong itinuon ng kanyang buhay at sarili sa ministry. Hindi niya inubos sa kanyang sarili sa pakapaliwanag. Kayo namang mga kapatiran, lumalago sana. Dapat kayo, wag niyo po masyadong panghawakan ng karapatan niyo na mapakinggan kayo.
Ako nga bilang pastor, gusto ko magpaliwanag pero hindi na lang eh. Why? Kasi hindi naman lahat ng tao maniniwala, hindi na lahat ng tao tatanggap eh. O ibigay ko na yan sa Diyos. Yan ang gusto kong sabihin sa inyo. Masyado nating dinidiman ng right natin. Minsan, pag tayo nasasaktan, tamang paliwanag. After that, you live with it. You live with the person in the church. You live with the person in your family. O, di ba? Kahit sa pamilya, may mga toxic eh. May kamag-anak na toxic. May magulang na toxic. May anak na toxic. Ibig bang sabihin, walayan mo yan, ipatapon mo yan sa ibang planeta? Hindi. You live with them. We live with them. Praise the name of the Lord. Pag si Jesus, gaya natin si Jesus, He looked at people bilang hindi nakakairita, kundi ang tingin niya sa mga tao, kundi mga tupa na kailangan ng shepherd. Kaya na-overcome ni Jesus yung mga toxicity sa buhay ng mga lumalapit sa Kanya. Dahil hindi niya tinignan ng mga taong lumalapit sa Kanya bilang taga-irita, kundi mga tupa na kailangan ng pastor. He looked at them and loved them. Ganun din ang gusto kong matutunan ng lahat. Unless you can love these people that are toxic, hindi mo talaga sila mapapakibagayan. Praise the Lord. Sabi ko nga mga kapatid, yung mga tao na nagiging toxic sa buhay natin, kaya mo pa bang mahabag sa kanila? Kaya mo pa ba silang mahalin? Kaya mo pa ba silang ipag-pray na magbago? Diba? Mga bagay po yan na dapat nating bigyan ng pansin. Pangalawa, offer them the other cheek. Naku, ipapaliwanag ko to sa Wednesday. Wala tayong time. It's already 10:59. Puri ng payan. Number 3, stand strong and let them walk away. Kung kailangan natin silang hiwalayan, kailangan natin ibukod ang buhay natin sa kanila, do it. Do it. Praise God. Para mapayapa ka naman. Kaya sabi ko, ako minsan meron akong ruling sa church. Pag hindi kayo nagkakasundo, paalisin ko talaga kayo pareho eh. Meron akong ganung ruling. Pinugulo niyo ang simbahan. Ayaw magkasundo. Ay, mag-umalis kayo pareho. Hindi pwedeng ganun. Either sa church na to, magkasundo kayo, either umalis kayo. Hindi ganyan ang totoong Kristiyano. Totoong Kristiyano, nagpapahinood. Hindi tayo mga katipunero ha, mga kapatiran sa TMC na pag hindi na pagbigyan kayo, mag-aaklas kayo, hahanap kayo ng kakampi. Hindi ganun. Isa lang ang kakampi natin, yung Diyos. At itong station na ating ginagamit. So wala na tayong oras mga kapatid. Ano po? Love ko po kayo ha. Again, ito last na to, part na to. Gusto ko pong matapos itong part. Toxic people prey on weak-willed people. Ang mga weak-willed people, madali po kayong maging biktima ng toxic people. Kaya palakasin yung damdamin nyo. Huwag kayong magpa-sindak sa kanila. Ang sasabihin mo, yung ba? O sige. Pero ito ako eh. Tanggapin mo, either take me or leave me. Purihin ang ating Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. So, hindi pa po natin natapos to. Meron pa tayong isang Wednesday na ilalaan po ito mga kapatid sa ating palatuntunan. Tayo po ay sama-samang manalangin mga kapatid. Wala tayong time. Nag-overtime na tayo. Mag-overtime natin 3 minutes. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Nagpapasalamat kami sa iyong salitang napakinggan namin, Lord. We love toxic people. We need to learn to love toxic people. At kung kami man mismo ay meron ng toxic na mga katangian, patawarin niyo po kami, Panginoon. Hindi dapat kami nagiging pabigat sa aming pastor. Hindi dapat ang pastor namin na sumasakit ang ulo ng ganito lang. Hindi dapat bilang tupa na parang kami ay napapansin palagi sa aming mga sistema. Patawad, Lord. Ayaw namin maging toxic people. Gusto namin maging blessed people. Gusto namin Kristiyanong lalapitan dahil blessed, hindi inilalayuan dahil sa aming ugali. Lord, dalangin ko rin po, Panginoon, ang tuluyang kagalingan ni Brother Ras. At yan niyo po na yung ano man kanya nararanasan spiritually ay ma-address namin sa pagdalaw ko po doon. Lord, si Sister Enerlyn Sola, pagpalain niyo po siya ano man ang kanyang kahilingan. Ipagkaloob niyo po, Panginoon. Kalakasan, pagpapala, tagumpay, ibigay mo kay Sister Enerlyn Sola. Maging Panginoon, si Sister Rosario Casula, sa biyahe ng kanilang mga anak at na sila Raquel Casula at manugang niya si Ferdy Kauntoy sa Surigao. Amen. Ay sa kanilang pagbabiyahe, ano man ang kanilang gagamitin, ingatan mo sila, Panginoon. Patuloy mga lalaki na may mga ubo, sipon, hallelujah, trangkaso o kaya COVID daw. We come against it in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Salamat po sa iyong biyaya sa aming buhay. Salamat na ikaw ang Diyos ang naglagay sa amin ng pag-ibig para yung mga irritableng mga tao, yung mga tao nakakairita sa buhay namin, mga taong toxic sa buhay namin, matutunan namin i-deal in a Christian way.
Lord, thank you for the love of God that is under, na meron sa aming mga puso. They are hurt. These toxic people, they are hurt. Kaya tulungan po, gamitin mo kami para matulungan sila. Lord, remember Sister Mary Jean Salvador. Thank you po. Siya po ay palalakasin mo, siya po ay pagagalingin mo. Salamat, Panginoon, kay Sister Eileen sa tagumpay ng kanyang operasyon. Kay Sister Rani, touch mo po ang kanyang mga discomfort sa kanyang mga sa lahat ng mga kapatid na nakikinig, pagpalain niyo po na maging wise kami as a serpent and innocent and humble as a dove. Lord, tulungan niyo pong maghilom, tulungan pong mapalaya ang mga toxic person na ito. Help us as a church to love them. Dahil kami lamang ang pwedeng umunawa at tumulong sa kanila. Kaya salamat po Diyos sa umagang ito. Mahal na mahal ka po namin. Panginoon namin Jesus. And everybody say Amen. Good morning po sa ating isa sa mga host at partner po sa Pure Gospel. Hello, Pastor Joel Mabalay Jr., pastor po natin sa Plaridel, Bulacan. Again, mga kapatid, mahal na mahal ko po kayo. Kaya ko tinuro ang paksang ito, hindi para magparinig, may pasakit, hindi po. Because we as Christians will encounter toxic people in our lives. Pwede nga kamag-anak, huwag tayong lumayo eh. Pwede nga kamag-anak natin ng toxic eh. Diba? Pwedeng kapitbahay natin yung toxic. Sa lahat ng kapitbahay, sila lang po yung nakakairingan natin, di ba? So, dapat sa church walang ganito. So, sa mga kapatiran, learn. Kailangan matuto tayo minsan magparaya. Matuto tayong, ako bilang pastor, kapag lahat ng hurts ko, hanapan ko ng justice, Pastor Joel, maubos ang oras ko sa kakausap ng mga kapatiran nagpupuna sa akin. Mga pastor, makinig kayo. Tuloy lang tayo sa ministry. We cannot please the people. Pero sigurado ko yung puna ng puna sa atin, hindi malalago yan. Pero yung mga taong mahal tayo at malagong pananampay, they will never criticize you as their pastor. They will help you. Tutulungan tayo nila, Pastor Joel, at mga pastor nakikinig para matupad natin yung ating tungkulin sa harapan ng Panginoon. Good morning, Brother Rudy. Salunga, pagpalain ka, Sister Akira Krambalatki Utiripsi. I don't know if you are from Africa, but hello, Sister Akiri Kram Bevedki Utiripsi. Thank you for listening to our program, mga kapatid. Yes, tama yan, Sister Rosario. Humbleness naman talaga is the key. Kaya kahit sinasaktan tayo, sinasalitaan, tahimik lang tayo, bilhin natin sila sa Panginoon, mga kapatid. And then, wag na natin palalain pa, okay? Kung nasabihan tayo ng mga salita, ibigay mo sa Panginoon yun. Masakit naman talagang paratangan ng salita na para sa iyo ay hindi totoo. Pero, ibigay mo yan sa Panginoon. Okay? So, wala na po tayong oras sa mga kapatiran, sa mga lahat na nakikinig. Maaari ba ako manghingi sa inyo ng offering kahit piso kada isa? Yan ang aking motivation ngayon, Pastor Joel eh. So, pwede ba tayo magbigay kahit piso para po sa ministry ng The Master's Touch sa Kakampi? Piso lang po. Ang ating GCash number, 0995-840-7149. So kung kaya nyo po, may GCash po kayo, kindly send at least 1 peso bilang offering po para sa ating palatuntunan, mga kapatid. Alright? So yun ang pag-hiningi ko, hindi ako humingi ng malaking offering. Kahit piso, sapat na sa akin, mga kapatid. So ito po ang inyong lingkod, Pastor Alden Gumba, na patuloy nagsasabi, Jesus saves, heals, and bless because He cares. Happy weekend, everybody. Let us love one another, mga kapatid. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon. Pagpalain tayo lahat ng Panginoon. See you po sa ating mga palatuntunan. Pure Gospel mamayang gabi at maging sa Sabado. Okay, sige. Walang GCash, okay lang. So, abuno. Okay, abunuhan ko lang muna yung piso. O, sige, 50 pa nga. Thank you, Sister Rosario Casulla. So, God bless you po. Wala tayong time. Meron pa pong programa susunod. Amen. Jesus saves, heals, and bless because He cares. Pastor Alden Gumba, bye-bye. Pagpalain kayo ng Panginoon. I believe that before the night is over, somebody is leaving here with a breakthrough. Somebody's going to leave you with a breakthrough in your heart, a breakthrough in your mind, a breakthrough in your finances, a breakthrough in your family. I need about 50 people to shout breakthrough, breakthrough, breakthrough. Come on, somebody shout breakthrough, breakthrough. Come on, somebody shout breakthrough. Come on, clap your hands up high, everybody. Come on. My life and my salvation. When the wicked, my enemies and my foes came upon me to